Okay, so ganito po mag-deposit gamit ang GCrypto, ang GCash. GCash at saka GCrypto ano po. So ngayon ang gagawin po natin, una kunin muna natin yung address, okay? Punta tayo ng Unilive, bubuksan po natin dito sa Unimex, okay? So buksan natin yung Unimex, tapos hintayin natin. Then ayan, punta po tayo dito sa asset, okay? Click nyo po itong asset. Ayan, so i-click yung asset. Ayan, ito po. Ayan, pag nasa deposit na po kayo, ang gagawin nyo po, ito, i-click nyo po ito na deposit. Ayan, so pag click nyo po ng deposit, lalabas po ito, ARC20, BIP20, Polygon, TRC20, Optimism, Arbitrio. Magkakaiba po yan ng address ha, make sure na tama. So, ang gamit po natin pag GCrypto, TRC20. So, select nyo po itong TRC20 na to. Ito, make sure na nakaselect yung TRC. Tapos, copy nyo po ito or screenshot nyo ito. QR code. Okay? O kaya copy nyo po yan. So, ganun po. I-copy natin. Ayan. 8RCM. O kaya ito naman, i-save po natin itong QR code. Ayan. Save natin. Screenshot. Tapos, na-save na natin. Punta tayo ng GCash. So, sa GCash, ito GCash. Punta tayo ng GCash. Siyempre, unang gagawin nyo po, bibili muna kayo ng na USDT. Lalo na kung wala pang USDT sa GCash, sa GCrypto. Yan, hintayin natin na mag-load. Inom muna tayo ng kape habang naglo-load pa. Ayan, loading po Ayan. So ito, gagawa lang po tayo ng sample para makita nyo yung proseso kung paano siya gawin. So, you can deposit any amount. Ayan. Punta kayo ng invest. Okay? Punta kayo ng invest. Ayan. Nakita nyo po itong invest. Ano po? Ayan. Pupunta kayo dito sa invest. Ito. Tapos, pag napunta nyo yung invest, puntahan nyo itong G. Oh, ba't nag-QR code? Saan na yun? Nag-hang. Ayan. So, invest. Tapos, ito pong GCrypto. Ayan. Puntahan nyo po yan na GCrypto. Pag nasa GCrypto na kayo, hintayin nyo po ito na mag-load. Hintayin po natin. Just a little bit more. Hintayin low natin. So, meron tayong 150. So, konti siya. Dagdagan natin. So, kailangan nyo po mag-top up po kayo. Okay, top up. Tapos, lagyan nyo ng mga, kung magkano po, kung $100, at least mga 6,500. Okay, mga 6,500, ganyan. Okay, kulang lang tong for the sake of, gawin natin 650 or 700 na lang. Just for the sake of, ito po ay tutorial lang, po, para makita niyo po yung proseso. Pero, mas maganda kung mga 7,000 or depende kung magkano yung ilalagay nyo. Tingnan natin kung magkano yung palitan. Yan, continue. So, magta-top up muna kayo papunta ng GCrypto galing sa GCash. Ayan. Under po yan ng PDAX. Okay? Kaya kung may PDAX kayo, pwede nyo rin gamitin yung PDAX.
Hintayin lang natin. O, ayan. So, ayan, meron tayong balance na 700. So, ang gagawin po natin, pupunta tayo dito sa market. Click nyo po ito market sa baba. Hanapin po natin yung ito, USDT Tether. Ba't Ethereum? ERC pala. Sorry. Mali. Search nga natin. Yung ERC. Ayan. Papansin niyo po, maraming USDT. May Ethereum, mayroong Celo, Kaya, ano itong isa? Tether. Tapos, ito po yung sinasabi ko sa inyong TRC, itong Tron. Ayan, i-highlight natin. So, ito po yung Tron. Ito po yung TRC20. Kasi alam ko po, pag Ethereum, mas mahal po yung fee niyan. So, ngayon, dito tayo sa Tether na Tron. Make sure po sa Tron. Ano po? Okay. So, ngayon, ang gagawin po natin, magbabay tayo. Ang palitan po niya ay 59.59. Check natin kung magsisend tayo. Magkano ang... Pansinin nyo. Ayan, may network fee po siya na 1.9. Okay, 1.9. Tingnan natin yung isa kung magkano. 1.9, ito tayo sa Ethereum. Sa Ethereum, kung magkano. O dito, pwede pala. So, mas mababa po ang fee ni Ethereum. Okay? So, 0.4. So, gamitin natin po si Ethereum. So, ngayon, bibili tayo ng USDT Ethereum. Okay? Make sure po, USDT Ethereum. So, click nyo po itong buy. Ayan, buy now. Buy. Ayan, magbabay tayo. So, meron tayo dito 700 o 100%. So, ang kapalit nung, kapalit nung 700 ay 11.7. Okay? So, ang palitan, ang presyo ngayon, 59.59. Okay? So, nagbabago po yan, So, click nyo po itong buy now. Ito. Pag na-click, clinic ko po yung 100, Take note, clinic po natin yung 100. Tapos, market order po, hindi po limit order. Ayan. Okay. So, 700, tapos 100% kasi 700 lahat. Tapos, buy now. Okay. Okay. So, ngayon, meron na tayong yung buy order is successful. Meron na tayong 11.76. Gagawin naman po natin ngayon. Ayan, pansinin nyo. Yung peso balance, lilipat na yun dito sa portfolio value. Ayan, 807, ano na siya. Ngayon, ang gagawin po natin, punta tayo doon sa ating portfolio. Ito po. Click nyo po ito, Portfolio. Kumbaga yan yung asset natin dito sa loob. So, i-click po natin yan. Ayan, pansinin nyo, USDT, take note po, USDT, Ethereum. So, meron tayong 692. Equivalent ng 11.76. Yung USDT Tether natin, yung mas mahal yung fee. Kaya dito tayo sa Ethereum. Bumaba na dati po. Sobrang mahal kasi ng Ethereum eh. Yan po yung pagkakaalam natin. So ngayon bumaba na yung fee. Kaya yun po yung gagamitin natin. So Tether, click po natin itong USDT Ethereum. Okay? So ngayon, ang gagawin po natin, kiklik po natin ito. I-click po natin itong send. Okay? Ito po. Click po natin itong send. Okay? So, pag click nyo po itong send, ayan. So, may value siya dito na 11. So, tingnan po natin. Ayan. Ibig sabihin, total amount. So, magkahiwalay. Total amount 10.4. So, pag 11, 11.4. So, pwede po 11.4. So, ang marireceive ay 11.
11 lang. 11 po ano. So, idadagdag po natin siya dito. Tapos, click nyo po itong I understand. Balikan po natin yung doon sa Unilive. Papalitan po natin yung address. Okay? Dito sa Unilive. Kasi ang kinapin natin, ARC20. So, ngayon, ang kailangan na ITRC. So, ang kailangan natin ay Ethereum ERC20. Take note po very important po yung network na yan. Kasi pag nagkamali po tayo, sayang yung pera natin, mawawala na po yan papuntang outer space. So ngayon, asset ulit, click nyo ulit natin yung asset. Tapos deposit, tapos yan, ito pong nasa unahan, ERC20. Okay, ERC20. Ayan. So ang iba lang po ay deposit address ng TRC. May Arbitrium, saka Arbitrium. So ERC20 po. Take note ulit. Copy ulit natin, ERC20. Tatandaan nyo po, ang ginagawa ko, tinatandaan ko po yung dulo. O kaya screenshot nyo po. Ayan, screenshot natin. Tapos balikan na natin si Gcrypto. Tapos dito, ayan, papansinin nyo sa Gcrypto, pwedeng scan. Ito po, scan yan. Access camera. Allow. Tapos upload. Yan, upload po. Tapos yung una ito. Okay. Ayan. So lumabas na siya. OX0 OXOD 00. Double check po ano? Ayan. OXOD 00 tama. So make sure po na tama 'yan. Tapos Ethereum, make sure Ethereum po. Very important, Ethereum. Ethereum address natin. Tapos so okay na siya. Okay. We only support Ethereum. Okay. So, click nyo po itong I understand. Tapos, click nyo na po itong send USDT. Okay. Click nyo na yung send USDT. Ayan. So, mangyayari po ay we are about to send 11 USDT. Network fee, 0.4. So, double check nyo ulit yung wallet. 0x. Tapos, 00C0. Ayan. Double check natin ulit. 00C0. So, tama po. Tapos, send USDT. Click nyo na yung send 11. Siyempre, pag malaki, halimbawa, send 1,000, di send 1,000 po. Ano? Ayun. Kailangan po natin ng code. So, yung code po nasa email. Kung ano man po yung gamit nyo na email, puntahan natin si email natin. Kung ano man po yung gamit yung email kay Gcrypto. Okay, sa email yon. Ayan. Tayo natin. Sa email, ito verification. Ayan, Gcrypto verification code. Send crypto. So, ito po yon. Copy. Tapos, balikan natin si Gcrypto. Paste natin siya dito. Oh, okay, buti hindi. Ayan, yan lang. Ito minsan ang ano po, challenge, ano. Ayan, punta ulit tayo sa invest. Ayan, minsan po naglolokot talaga si, Gcash. So, kung gusto niyo na mabilis, pwede niyo pong gamitin si Binance. O kaya, yan, mag-send po kayo ng, sa akin na lang kung gusto niyo. Gagamitin natin si Binance. So, ito po ang challenge dito kay Gcrypto minsan. Tapos, o kaya mag-Coin PH po kayo. Pero for the sake of tutorial, so let's do it. Okay, balikan lang natin. Wait. Send 11 address. Iskan natin yung address para hindi na tayo mag-paste ano po. Ay, hindi yan paste. Mali yan. Hindi yan yung address. Yan, upload. Okay. So, pagpasensyahan nyo na si Gcrypto, minsan ganun po talaga. Yan, send. Okay, send 11.
Try natin kung pwede pa yung code. Submit. Wrong code daw. Okay. Ibig sabihin, nag-send siya ng panibagong code. Okay, so hindi pala pwede gamitin yung dati. Refresh. Ayan, may panibagong code po. Ito po, 99. Makikita nyo po yan, 10:46. So, 10:46. So, dapat same siya ng time. Okay. Boom. Okay, we are processing your request. We will notify your email when it's completed. Okay, so ngayon, okay na siya, na-send na natin. Pero hindi pa po yan totally nandun sa Unilive. Sabi nga po dyan, we will notify you email once completed. Okay, so back to crypto. Pag nabawas na po dito at saka nag-notify na siya, dito po yun sa transaction, ayan, makikita nyo. Ayan, pending. Makikita nyo po, pending, di po ba? So, pending siya. So, hintayin po natin yan na mag-complete. Complete po. Yung TRC po pala, ang kagandahan kay TRC, mas mahal ang fee, pero mas mabilis po yung dumating. Okay, so yun po yung take note natin. Sa mga nais gumamit ng Gcrypto, kaya habaan natin ng konti yung pasensya natin. Huwag po kayong magpanik, Basta make sure tama po yung address and everything is okay. So, ito complete. Pag nag-complete po yan, okay na. Saka natin i-check sa kabila. Kasi kahit i-check natin dito sa kabila sa Unilive, wala pa yon. Kasi ibig sabihin, hindi pa siya completed on the side of Gcrypto. Kaya kahit check natin, ayan, check natin, subukan natin, baka sakali. Pero normally, kasi kung hindi pa completed doon sa pinanggagalingan, hindi pa yan wala pa yan dito. O ayan, 0 pa, di ba? So, ayun, hintayin natin po ito na maging completed. Maya-maya po siguro mga after 5 to 10 minutes, update natin. Okay? Wait po natin. Ayan po, balikan natin yung Gcrypto. Ayan. So, papansinin niyo po, successful na siya. 11.45. Ang marireceive natin ay 11. Ayan po. Units, 11.45. Network fee, 0.4. So, ngayon, ang marireceive natin ay 11. So, puntahan natin si Unilive doon sa Unimex. Check natin. Saka dito sa Circle, sa Unimex EX. Ayan po, hintayin natin saglit. Naglo-loading, po. Hintayin nyo po itong authorizing kasi ayan, so click nyo po itong asset. Ayan, nandito na po 11. Ayan, pansinin nyo po 11. Tapos dito sa bill, makikita nyo yun dyan. Ayan, 11 plus 11. Sa deposit naman, makikita nyo sa bandang baba. Ayan, confirm 11. Okay? So, ganun lang po mag-deposit. Tapos pag nakapag-deposit na kayo, ayan, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo, anong gusto nyo gawin. Pwede nyo nang ibili. Baka ibili natin. Siyempre, kung i-staking nyo po, ibibili nyo na siya. Punta tayo ng exchange. Tapos, make sure ito po BTC USDT. Palitan natin ng UNX USDT. So, ang presyo po ngayon, 0.32. Click natin yung market. Ayan, 0.32. Click natin yung all. Ayan, buy natin. Okay? So, ngayon, meron na tayong UNX. Pwede rin po kasi yan mag-hold kayo ng UNX habang nag-hold kayo. Tumataas po yung presyo. So, nabili natin siya sa halagang, ayan, order history. So, nabili natin siya sa halagang 0.32. Ayan. So, take note nyo na lang po, 0.32756. So, yan po yung presyo.
Okay, so gano'n lang po mag-deposit gamit ang GCash, GCrypto, and puwede niyo po sundan. Then susunod po, papakita naman natin paano mag-withdraw papuntang GCrypto. So ang gamit po uli natin ay Ethereum, ERC20. Okay? Tandaan po natin na ERC20. Mas mababa kasi yung fee. Nasaan na 'yun? Ayan, sa asset management, dito naman po 'yun sa withdrawal. Okay. So dito ay on-chain. So next time, gagawan po natin ng ito po sa ERC20. So gagawan po natin 'yan ng tutorial, abangan niyo po. Okay? Please like and subscribe. Thank you very much.